Isang 42 taong gulang na babae ang hindi masaya sa kanyang buhay dahil sa kanyang asawa, kaya't nagsimula siyang magkaroon ng relasyon sa isang batang estudyante. Tatanggapin kaya ng mundo ang kanilang pag-iibigan o hindi? Abangan upang malaman ang katotohanan. Sa simula ng kwento, ipinakita sa atin si Ling, isang 42 taong gulang na babae na nagmamaneho papunta sa kanyang paaralan. Isa siyang guro ng wikang Tsino doon. Bago siya pumasok sa kanyang klase, nag-iniksyon siya sa sarili. Ngunit ang sakit mula sa iniksyon na ito ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang araw-araw na buhay. Pagkatapos ng klase, umuwi siya sa kanilang bahay kung saan hinihintay siya ng kanyang may sakit na biyenan. Pagdating ng hapunan, pinakain niya ito gamit ang kanyang sariling kamay dahil ito ay na-stroke at hindi na makapagsalita. Pagkatapos nito, pumunta siya para sa kanyang medikal na exam. 8 taon na silang kasal ng kanyang asawa ngunit wala pa rin silang anak. Labis siyang nalungkot at gustong malaman ang dahilan. Sinabi ng doktor na may 2 siyang matured follicles. Sa pagkarinig nito, kahit paano ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa at nagpaalam na. Sa hindi inaasahan, nakita niya ang isa sa kanyang estudyante sa ospital, nasugatan ito sa klase ng martial arts at nabalian ng paa. Inalok niya itong ihatid pa uwi bilang isang mabuting guro. Bukod sa pagiging mahusay na guro, isa rin siyang mabuting tao. Marahil kapag ang isang tao ay sawang-sawa na sa kanyang mga problema, nagiging ganon siya, kalma, tahimik, matiisin. Bago matulog, nireview niya ang mga papel ng kanyang mga estudyante. Marami sa mga ito ang may mababang marka, kaya't napagpasyahan niyang magbigay ng dagdag na klase, kabilang na ang batang may nabaling paa. May ilang estudyanteng hindi natuwa at nagreklamo, pero hindi na lang nagsalita si Ling. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na pinapaliguan ng ama nito. Hiningan siya ng tuwalya ng asawa niya. Habang hinahanap niya ito, kaunting pagkaantala ang naganap at agad siyang pinarusahan ng kanyang asawa. Kitang-kita sa kanilang mga salita na hindi maganda ang relasyon nila. Tinanggap ni Ling na wala ng pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Habang nanonood siya ng TV sa kanyang silid, nakita niya ang balita tungkol sa mga kaganapan sa Malaysia. Tinawagan niya ang kanyang ina na naruroon. Maayos naman ang lagay nito, kaya't kahit paano ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Kinabukasan sa paaralan, nalaman nating walang interesado sa klase sa wikang Tsino, maliban sa isang estudyante. Siya rin ang batang nakita ni Ling sa ospital. Ang pangalan niya ay Luan, may negosyo ang ama ni Luan sa China, kaya't mahalaga para sa kanya na matuto ng wikang Tsino. Kaya naman palagi siyang pumapasok kahit tapos na ang klase ng iba. Makalipas ang ilang araw, pumunta ang kapatid ni Ling sa paaralan para manghiram muli ng pera. Hindi ito ang unang beses, paulit-ulit na niya itong ginagawa, at palagi namang nagbibigay si Ling bilang isang nakatatandang kapatid. Pagkatapos ng klase, inihatid ni Ling si Luan pauwi. Pagdating sa bahay, naghintay siya ng kanyang asawa hanggang 10 oras ng gabi pero hindi ito umuwi. Nang makita niya ito, lasing ito at muli siyang minalupitan. Pinagbawalan niya itong uminom ng sobra pero siya ay tinawanan at sinabing wala silang anak dahil sa kanya. Sinubukan ni Ling na ipaliwanag na hindi iyon kasalanan niya. Ginawa na niya ang lahat pero hindi pa rin siya maintindihan ng asawa niya. Muli silang nagtalo. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na babae. Nanganak na siya at inimbitahan si Ling at ang kanyang asawa sa isang party para ipagdiwang ito. Ngunit tumanggi ang asawa niyang pumunta. Sa paulit-ulit na pag-anyaya ni Ling, pumayag din ito sa huli. Naghanda silang dalawa at kasama rin ang biyenan ni Ling sa pagpunta. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang lugar ng kasiyahan, pero biglang tumanggi ang asawa ni Ling na pumasok. Sinabi nitong may mahalaga siyang aasikasuhin kasama ang isang kaibigan. Walang nagawa si Ling, hindi man lang siya makapagsalita, kaya pumasok na lang siya sa bahay kasama ang kanyang biyenan. Maganda ang pagkakaayos ng bahay, punong-puno ng tawanan at kasiyahan ang paligid. Kinuha ni Ling ang sanggol at saglit na sinubukang damhin ang kasiyahang hindi niya naranasan. Ngunit dumating ang kanyang kapatid na babae at agad na inagaw ang bata mula sa kanya. Labis na nasaktan si Ling. Tinanong niya ang sarili, may nagawa ba akong mali? Dahil ba wala akong anak, kailangan kong tiisin ang lahat ng sakit na ito. Pagbalik niya sa bahay, dumating ang susunod na araw ng kanyang dagdag na klase. Humiling si Luan na baguhin ang oras ng kanyang klase dahil kailangan na niyang bumalik sa pagsasanay ng martial arts. Agad namang pumayag si Ling at inadjust ang schedule, siguro para mas mapagbigyan siya. Sa gitna ng lahat ng ito, isang araw habang tinuturuan niya si Luan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Pinauuwi siya ng maaga dahil aalis daw ito para sa trabaho. Wala siyang magawa kaya kinailangang umuwi. Dinala na rin niya si Luan dahil hindi pa tapos ang klase nito.
Nabigla si Luan sa laki ng bahay ni Ling, pero nang makita niya ang ama nito, ang biyenan ni Ling, naintindihan niyang baka umuwi ng maaga si Ling para alagaan ito. Mabilis din siyang naging comfortable sa piling ng matanda. Kumain pa nga siya ng hapunan kasama nila bago umuwi. Ito ang unang beses na nakapunta siya sa bahay ni Ling. Makalipas ang ilang araw, nakita natin si Ling sa ospital. May operasyon siyang isinasagawa na tinatawag na IUI, kung saan may inilalagay na kemikal upang tumaas ang tsansang magkaanak. Bago ang operasyon, sinubukan niyang tawagan ng asawa niya, pero tumanggi itong samahan siya. Nagumpisa ang operasyon. Ilang araw ang lumipas. Nang dumating ang resulta, gumuho ang mundo ni Ling. Nabigo ang operasyon. Isinumpa niya ang sarili dahil hindi ito nagtagumpay. Nang malaman ng asawa niya ang nangyari, sinundo siya nito, ngunit pagdating sa bahay, iniwan siyang mag-isa sa kanilang kwarto. Para sa asawa niya, wala nang silbi si Ling. Wala siyang mapaglabasan ng kanyang hinanakit, wala ni isang taong nakakaunawa sa bigat ng kanyang nararamdaman. Mula noon, tila tuluyang nagbago si Ling. Madalas na siyang umaalis sa kalagitnaan ng klase. Nilamon siya ng depresyon. Kapag may gustong kumausap sa kanya, nananatili siyang tahimik. Nang hindi siya pumasok ng 3 araw, nagsulat ng liham si Luan para sa kanya. Gusto niya sanang imbitahan si Ling sa isang nalalapit na martial arts tournament. Pagkatapos nito, bumalik siya sa regular niyang training. Natanggap ni Ling ang sulat pero hindi niya ito gaanong pinansin. Lumipas pa ang ilang araw. Abala si Ling sa kanyang araw-araw na buhay, pero bigla niyang naalala ang tournament at napagdesisyon ng suportahan si Luan. Pumunta siya kasama ang kanyang biyenan. Tuwa't gulat ang nadama ni Luan nang makita silang dalawa. Magsisimula na ang tournament. Magaling ang naging performance ni Luan, hanggang sa tuluyan siyang nanalo. Labis ang kasiyahan ni Ling para sa kanya. Nagdesisyon silang tatlo na magdiwang. Sa unang pagkakataon, nakita natin si Ling na masaya. Pagkatapos ng lahat, umuwi silang lahat sa kani-kanilang tahanan. Pag-uwi ni Ling sa bahay, sinimulan niyang tingnan ang mga exam ng kanyang mga estudyante. Saglit siyang natigilan at nagsimulang alalahanin ang masasayang alaala nila ni Luan. Ilang araw ang lumipas, habang pauwi siya mula sa paaralan, nakita niya ang kanyang asawa na may kasamang ibang babae. Doon niya napagtanto na niloloko siya nito. Labis siyang nasaktan. Pagdating sa bahay, inalagaan niya ang kanyang biyenan. Pagkatapos nito, natulog siya. Sa kanya, panaginip, nakita niyang may karga siyang sanggol at sobrang saya niya. Ngunit bigla siyang nagising dahil sa malakas na ulan. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang biyenan para isara ang bintana. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya ginising, pero hindi ito sumagot. Nilapitan niya at doon niya napagtanto, wala na ito. Labis ang kanyang pagdadalamhati, siya ang pinakamahalagang taong inalagaan at minahal ni Ling. Isinagawa ang burol. Habang nagluluksa, naisip ni Ling na baka ikinasal na pala ang asawa niya sa babae nitong kinakasama. Labis siyang nasaktan, pero nanahimik na lamang siya. Ilang araw ang lumipas, bumalik siya sa kanyang normal na buhay at regular na pumasok sa paaralan. Nakita siya roon at natuwa ang mga estudyante at guro. Muli siyang nagturo ng mga dagdag na klase. Isang araw, habang hinahatid niya si Luan pauwi, bigla itong nanghina at nagsimulang magdugo ang ilong. Dinala siya ni Ling sa bahay nito at pinahiran ng yelo para mapahinto ang pagdurugo. Pero dahil nahirapan si Luan, pumasok si Ling sa kwarto at tinulungan siya. Medyo tinukso pa niya ito. Makalipas ang ilang sandali, uminit ang paligid at napalapit silang dalawa sa isa't isa. Tuluyan nang nagpalakpakan ang guro at estudyante. Hindi na napigilan ni Ling ang sarili. Ngunit maya-maya, napagtanto niyang isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Pinakiusapan niya si Luan na umalis at ipinaliwanag na mali ang kanilang ginawa. Sa edad ni Luan, natural lamang ang mga pagbabagong hormonal kaya sobrang excited ito, pero alam ni Ling na hindi siya ang tama para sa binata. Sinubukan ni Luan na hawakan siya kahit pinipigilan siya ni Ling. Pilit pa rin ito hanggang kinailangan na siyang sampelan ni Ling. Simula noon, sa halip na ihatid siya pauwi, inihahatid na lang siya ni Ling sa may sakayan ng bus. Hindi natuwa si Luan. Hindi niya maintindihan ang dahilan at nauwi ito sa pagtatalo. Sa gitna ng pagtatalo, nabangga ang sasakyan nila sa isang taxi. Nagalit ang driver pero nang makita sila, pinatawad na lamang sila. Pag-uwi nila, kinaumagahan, nakita silang muli sa loob ng bus. Sinubukan ni Luan kausapin si Ling, pero nang makita ang ekspresyon ng guro, naisip niyang panahon na para wakasan na ang kanilang relasyon, isang relasyon na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Habang nagsasanay ng martial arts si Luan, tinitingnan niya sa kanyang telepono ang palihim niyang kinuhang larawan ni Ling. Ngunit dumating ang mga kaibigan niya at inagaw ang cellphone niya. Nakita nila ang mga litrato. Lumaki ang isyu at umabot sa punong guro. Ipinatawag silang dalawa at inamin na rin ang kanilang relasyon.
Dahil halata naman, wala na silang tinago. Pagkarinig ng istorya, pinayuhan ng punong guro si Ling na mag-leave ng ilang araw, habang inilipat naman sa ibang paaralan si Luan. Wala silang natanggap na parusa kahit itinuturing itong kasalanan, dahil malapit nang ma-promote ang principal at ayaw nitong masira ang reputasyon niya. Kaya pinayuhan silang tapusin na ang issue. Habang pauwi, sinubukan na naman ni Luan lumapit kay Ling sa loob ng kotse. Pinahinto ni Ling ang sasakyan at tinanong siya, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mong ay pakitang matured ka na? Hindi ganon. Malayo ang agwat ng edad natin, dagdag pa ni Ling. Sagot ni Luan, ito ang una kong heartbreak. Hindi ko alam kung makikita pa kita pagkatapos nito. Gusto ko lang sanang may akap ka sa huling pagkakataon. Tumanggi si Ling. Biglang umulan. Lumabas si Luan ng kotse at tumayo sa ulan habang umiiyak. Nakita siya ni Ling, lumapit, at niyakap. Iyon ang huling yakap nila. Doon na natapos ang kanilang relasyon. Nagturo ito ng isang malalim na aral kay Ling, bagamat pansamantalang kasiyahan ang naidulot, ito'y hindi tama. Nagdesisyon siyang gawin ang bagay na hindi pa niya kailanman naisip, makipaghiwalay sa kanyang asawa. Ayaw na niyang mamuhay sa isang nakakasakal na buhay. Pag-uwi niya, kumuha siya ng pregnancy test. Positibo ito, magiging ina na siya. Pero sino ang ama? Hindi niya rin alam. Ngunit masaya siya, anuman ang katotohanan. Nagdesisyon siyang iwan ang lahat at bumalik sa probinsya ng kanyang ina. Gusto niyang mamuhay ng tahimik at malaya. Wala na ang nakakasakal na buhay. Dito nagtatapos ang malungkot at masalimuot na kwento ni Ling, sa isang masayang pagtatapos. Salamat sa panonood.